Kaya ngayong araw ating titingnan ang My Hero Academia Chapter 412 na pinamagatang History's Craziest Hero. Ang chapter na ito ay nagsimula eksakto kung saan natapos ang nakaraang chapter kay Deku na desperadong iligtas ang isang batang lalaki na trapped sa loob ni Shigaraki na malapit nang magpakawala ng isang devastating na atake sa villain. At sa panahon nitong atake inihayag ni Midoriya na pagkatapos na sinubukan niyang depensahan ang kanyang sarili laban sa lahat ng nakaraang atake ni Shigaraki, at dahil sa lahat ng hindi kapani-paniwalang halaga ng enerhiya na kanyang ginamit sa pakikipaglaban, hindi na niya maigalaw ang karamihan ng kanyang muscle. Kaya para ma-counter ito, inactivate niya ang kanyang Black Whip sa loob ng kanyang sariling katawan at ginagamit ang Black Tendrils para manual niyang i-flex at i-extend ang kanyang muscles. Pero ito ay hindi lamang nagbigay daan kay Midoriya na maipagpatuloy ang kanyang atake sa kanyang buong kapangyarihan kahit na ang kanyang katawan ay puno ng sugat, pero dahil ang kanyang muscle ay patuloy pa rin na gumagalaw, pinagpapatuloy pa rin niyang init-shot-charge ang quirk ng ikatlong user na Fajon na nagbibigay daan kay Midoriya para magpatuloy na mag-go beyond. Habang kinukuha niya ang inspirasyon mula sa kanyang nakaraang sarili sa halip na sumugod at patamaan si Shigaraki, mabilis na pinitik ni Midoriya ang kanyang kamay gamit ang kanyang buong kapangyarihan habang isinisigaw ang Delaware Smash na nagpakawala ng malaking halaga ng pagsabog na hangin patungo sa villain. Hindi lamang napaurong si Shigaraki sa himpapawid na nagpapahadlang sa kanya mula sa paggamit ng decay, pero ito din ay nagpalipad sa mga nabubulok na bahagi ng lupa na nagdulot para ang decay ay mapahinto sa pagkalat. At ang komento ni Shigaraki sa sandaling ito ay tama, ito ay ang peak Midoriya, pero ang maganda ay hindi pa dumarating. Habang si Midoriya ay hindi nagsayang ng anumang sandali na nagpakawala ng isang magandang one-for-all combo na atake. Una itinago ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng paggamit ng smoke screen na gumagawa ng isang malaking halaga ng usok na kanyang pinatagal sa pamamagitan ng pag-activate niya ng gearshift at sinet up niya ito sa low gear na isang mahusay na paraan kung pag-iisipan mo ito, habang ito ay nagbibigay daan sa kanya para magtago saan man sa usok kaysa lamang sa sentro nito. Pagkatapos mula sa usok inatake niya si Shigaraki gamit ang maraming Black Whip Tendrils na nagdulot para ma-overwhelm ang bagong nakaw na quirk na Danger Sense ni Shigaraki. Pagkatapos ito ay nagpahintulot para si Midoriya mismo ay mabilis na lumabas sa usok at ini-smash si Shigaraki bago tumalon sa bagong smoke screen para simulan muli ang buong proseso. At ang buong quirk ng one-for-all user ay ginagamit sa buo nitong potensyal at ito ay aking nagugustuhan. Tingnan lamang kung gaano kabrutal itong atake ni Midoriya, pinutol niya ang kamay ni Shigaraki sa isang suntok lamang. Sa kasamaang palad habang ang atake na ito ay epektibo, ito lamang ay magagamit sa isang beses dahil si Shigaraki ay mayroong pang-counter sa smoke screen ni Midoriya, ang quirk na search na nagbibigay daan sa kanya na makita ang eksaktong lokasyon ni Midoriya. Kaya ginamit ni Shigaraki ang quirk na ito ng lubusan na tinamaan si Midoriya na nagpapalakas ng Fajon sa loob ng usok gamit ang kanyang Black Lightning. Ito din ay kasamaang palad kay Midoriya dahil sa sandaling mismong ito ang quirk gear shift ay natapos at naramdaman ni Midoriya ang malaking recoil ng gear shift na nagdulot sa kanyang buong katawan para mangamkam na nag-iwan sa kanya para hindi makahinga. Pero sa kabila nitong setback at sa desperado nitong iligtas ang batang lalaki, pinalakas ni Midoriya ang Black Whip Tendrils na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan na masyadong visible ngayon kahit kay Shigaraki at peligrosong tatangkahing ipagpatuloy ang laban. Bagaman si Shigaraki na nakikita ito ay nagsimulang tumawa, habang nagpatuloy niyang sabihin na alam niyang nalampasan na ni Midoriya ang limitasyon ng kung ano ang kanyang makakaya para subukang iligtas ang batang lalaki sa kanyang loob. Pero ang batang lalaking iyon ay hindi gustong mailigtas dahil siya ay wala na. Pagkatapos ipinaliwanag ni Shigaraki kung paano niya maaaring makita ang vestiges ng One for All, si Midoriya din ay maaaring makita ang essence ng All for One. Ito din ay nakakatuwang ipaliwanag kung paano alam ni Midoriya kung nasaan si Shigaraki noong siya ay nakatago sa usok. Pagkatapos sinabi ni Shigaraki kay Midoriya na tingnang mabuti itong essence, ito ay naihayag na si Tenko Shimura ay wala na doon sa halip mayroong isang bola ng purong pagkasira na ipinaliwanag ni Shigaraki na kanyang ginamit para sa wakas may baon at burahin si Tenko.
Ibig sabihin nito na ang tanging taong natira sa loob ng kanyang katawan ay walang iba kundi si Temora Shigaraki. Si Nana Shimura na narinig ang lahat ng ito ay lumitaw sa kanyang vestige na anyo sa tabi ni Midoriya, pero sa halip na ibigay sa kanya ang inaasahang pag-asa na may luha sa kanyang mata, sinabi niya kay Midoriya na ito ang panahon para sumuko, ito ang oras para sa kanya na sumuko na subukang iligtas si Tenko at sa halip pakawalan ang kanyang buong lakas at tapusin si Shigaraki gamit ang isang pangwakas na atake. Gayunpaman mabilis na tinanggihan ni Midoriya ang pakiusap ni Nana na sinasabing sa kabila ng kung ano ang kanyang sinabi si Shigaraki ay hindi pinatay ang emosyon ng kanyang nakaraan, sinusubukan lamang niyang tabunan ang mga ito, at habang ang katawan ni Midoriya ay muling napupuno ng kapangyarihan ng One for All at Black Whip, sinabi niya na hanggang hinaharap ni Shigaraki ang bata sa kanyang loob patuloy siyang mag-smash hanggang ang batang iyon ay makalaya. Pagkatapos na marinig ito sa loob ng One for All, si Kudo ay nagsimulang magsalita, ipinapaliwanag na ito ang dahilan kung bakit siya ay tumututol na tulungan si Midoriya sa simula, dahil ang kanyang ideal na pagligtas sa lahat, kahit ang pinakamasamang tao sa buong mundo ay walang muwang, mapagmataas at isang tao lamang na hindi pa nakikita ang tunay na kilabot ng katotohanan na maaaring nakatayo sa likuran. Pero sa kabila nito, pagkatapos na makasama at mapanood si Midoriya at makita kung anong klaseng tao siya, isang tao na gaano man kasama ang pakikitungo ng iba sa kanya na ipinapakita ang imahe ni Bakugo, palagi niyang tinitingnan ang maganda at pagkatao ng puso ng tao at dahil dito si Kudo ay walang magagawa kundi maniwala kay Midoriya. At pagkatapos na sabihin ito, sa isang bahagyang twist parehong ang vestige ni All Might at Kudo ay napansin ang isang kamay, ang kamay na ito ay pagmamay-ari ng walang iba kundi si Star and Stripe na itinuturo ang isang bagay sa essence ng All for One. Si Kudo na tinitingnan ang anumang itinuturo ng kamay ni Star ay nagulat, at habang siya ay mabilis na bumalik kay Midoriya at sinabi sa kanya na pinupuste niya ang lahat sa kanya. Ipinaalam ni Kudo sa ating batang hero na kung gusto talaga niyang iligtas si Tenko, kailangan niyang gawin ang eksaktong susunod niyang sasabihin. Pagkatapos ang kwento ay naputol sa isang flashback ng eksaktong sandali noong sinabi ni All Might kay Midoriya na siya ay maaaring maging isang hero habang sinabi ni Kudo na ang oras ay dumating, kailangan mong magpaalam sa One for All. At dito nagtatapos ang chapter 412, kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.